Good morning, my brothers and my sisters na nakikinig dito sa ating GIA Global Online Prayer Platform. Magandang umaga rin sa ating mga butihing host, Pastor Rene and Pastora Heidi, Pastor Alan and Pastora Venus, ganoon din kay Pastor Gary at kay Pastora Rich. Good morning sa inyong lahat. And praise God na muli ay makakapag-share ako sa inyo ng aking mga karanasan about mission. Kasi nga, ito ay part 2 ng aking sharing sa inyo na pinamagatan kong usapang mission. So, bago tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo. Heavenly Father, we thank you and we bless you for this wonderful day that you have given us, that we can gather together in worship, we can gather together in prayer and studying your word. Lord, dalangin po namin ng iyong banal na Espiritu ang kumilos sa bawat puso at isip namin. Ikaw ang maghatid ng iyong mga salita sa puso namin, Panginoon, upang marami kaming matutuhan at magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, lalo na po, Panginoon, sa lugar kung saan mo kami sinugo, na kami po, Panginoon, ay magtuturo ng iyong kabanalan at kabutihan sa mga tao na sa aming palibot. Salamat po, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang maghahatid sa amin ng iyong mga salita, and let the anointing of the Spirit move in our life, O God, para hindi lamang kami tagapakinig ng iyong mga salita, kundi tagagawa. Marami pong salamat, Panginoon, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang nalalabi naming oras. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, nung first part nitong aking sharing about usapang mission, sinare ko sa inyo aking mga karanasan doon sa Almeida Street, Tondo, Manila, na ngayon na nga ay zone ng GIA Manila. And then, doon sa Aklan, GIA Aklan, yun ang aking unang outside mission field, outside of Metro Manila. Ngayon naman, ang karugtong ay ang akin namang mission doon sa Dipolog City. So it was in November 1997 nung tinransfer ako ng Panginoon mula sa Aklan papuntang Dipolog City, Zamboanga del Norte. At although ako ay from Visayas, Aklan, at pupunta ako ng Mindanao, ang salita nila doon ay Cebuano, na tawag nila ay Bisaya, pero magkaiba ang Bisayang Cebuano sa Bisayang Aklanon. May mga terms na magkaiba ang meaning. At ito ang malaking lesson ko o learning na mag-iingat pala tayo sa pagsasabi ng mga terminologies o mga salita. Kailangan ay alam natin kung anong meaning para hindi magiging problema. Kasi ang nangyari sa akin nung nasa Dipolog ako, naatasan ako ni Franz na mag-preach doon sa mga estudyante. So nung nagpi-preach na ako at halo-halo, may Tagalog, may English, may Bisaya. So nagta-trying hard talaga ako na magbisaya na Cebuano kasi nga yun ang dialect nila doon para makarelate sila sa akin. At nag-aral ako dyan sa bata kasi ayaw nila akong kausapin ng Tagalog. Cebuano lagi ang kinakausap nila sa akin, kaya nag-try my best talaga ako, at yung bata na kapitbahay namin, yun ang pinagpa-practicean ko. So, parang natuwa na ako. So, pinapractice ko yun sa preaching yung aking natutuhang Cebuano. Pero, yun palang buhay ay sa amin kasi sa Aklan, ang buhay ay kabuhi. Sa Cebuano palang buhay ay kinabuhi. Mayroon pang kina. Hindi lang kabuhi, kundi kinabuhi. Ngayon, nung ako'y nagpipreach na at nandun ako sa challenge, sabi ko, kung tatanggapin ninyo ang Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, ay bibigyan niya kayo ng buhay na walang hanggan. So, hindi Tagalog ang pagkasabi ko, Bisaya. Ang pagkasabi ko sa Bisaya, mga igsuon, kung dawaton ninyo ang Ginoong Jesus, sama sa inyong Ginoo og manluluwas, hatagan niya kamo og kabuhi nga walay katapusan. Naku, nagbulong-bulungan yung mga estudyante. Nalaman ko na sabi nila, naku, ayaw naming tanggapin kung bibigyan lang pala kami ng kabag. Kasi ang kabuhi pala sa kanila, ang ibig sabihin kabag. Ang buhay ay kinabuhi, hindi kabuhi. So,
may nagtatawanan, may nagbubulungan, ay di parang naano ako. Tapos may nag-call ng attention ko, Ate Ping, ang kabuhi dito kabag. Ang buhay ay kinabuhi. Ay di, na-check ako, na-correct ako. So, iyon, isang malaking leksyon sa akin yon na mag-ingat tayo sa mga terminologies. Kailangang alam natin kung anong ibig sabihin bago natin sabihin. So, praise God na may naka-check naman ng attention ko noon, kaya inulit ko yon at naging maliwanag sa kanila. Now, doon sa Dipolog din, nakakatuwa ang Panginoon no, na kahit, kumbaga sa marami akong kakulangan ng kaalaman sa experience, pero ginamit din ako ng Panginoon na binigyan niya ako ng good counsel, nagkaroon ng favor, at nagkaroon ng miracle. Kasi, mayroon kami doong member na nagka-problema siya sa asawa niya. Yung asawa niya ay nagkaroon ng other woman. So, nung magpa-counsel sa akin, dahil ang payo sa kanya ng iba, Christian din yun nagpayo sa kanya, ay sabing ganun, naku, bakit ka ba magtityaga dyan? Bakit ka ba mangonsumi? Hiwalayan mo na yan at umuwi ka na sa inyo sa Luzon. Kasi taga Luzon siya. Pero nung kina-counsel ko na siya, iba yung binigay sa akin ng Lord. Nung nagpipray ako, ang binigay sa akin ng Lord yung nasa Matthew chapter 19 verse 6 na sabi doon, what God has joined together, let no man put asunder. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, in-encourage ko yung sister na yon na sabi kong gano'n, magpatawad ka. Kahit masakit sa puso mo, magpatawad ka. Kasi yan lang ang susi para makapagpatuloy ka na angkinin mo ko anong sinasabi ng salita ng Diyos na ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Sabi kong ganon. Asawa mo yan, ama yan ng iyong anak, inagaw ni Satanas. Ibibigay mo na lang ba ng ganon-ganon? Bakit hindi mo ipaglaban? Ipaglaban mo yung pamilya mo kasi may Diyos ka, mas makapangyarihan si Jesus kaysa kay Satanas. So, nagpipray kami lagi at sabi ko sa kanyang ganon, ganito ang gagawin mo. Kapag umuwi ng bahay ang asawa mo, huwag mo siyang aawayin. Pagsilbihan mo pa rin siya, kagaya ng dati. Pagluto mo siya, kausapin mo siya ng parang wala lang, parang walang nangyari lang. Huwag mo siyang sumbatan doon sa babae niya. Basta't mag-pray ka lang at tiisin mo lang muna yan. Kasi kapag inaway mo yan, ay syempre, gaganahan pa ba siyang umuwi ng bahay kung lagi mo siyang inaaway? Diba hindi na, lalong doon na siya sa babae niya. So, do your best na yung pagmamahal mo sa kanya ay maramdaman niya para mag-isip-isip din siya na hindi kanya basta iiwanan. Dahil nakita niya na ikaw kahit na mali yung ginagawa niya, pero ikaw ay hindi mo siya inaaway, hindi ka nagbabago at patuloy kang nananalangin. Tapos pag natutulog siya, ilay hands mo. At lagi kami nagpiprayan. So, pinagpipray namin yan, prayer and fasting ang ginagawa namin. Tapos, dumating ang time na, siyempre, dahil itong sister ay emotional din, may nabasa yata siya sa cellphone ng lalaki na pupunta siya doon sa bahay nung kanyang kabit. Kaya sabi niya, ate, samahan mo ko para ma-confirm ko talaga at makita ko kung anong itsura ng babaeng yun. Sabi ko, anong gagawin natin? Susundan natin yung asawa ko kasi driver yun ng truck ng coke. Sa dapitan ang kanyang kasing rota ay Dipolog dapitan, so nagsusupply siya ng coke sa mga tindahan. So ang ginawa namin, dahil mayroon akong motorcycle, nagsuot kami ng jacket at nagsuot ng sombrerong makapal, naglagay ng sunglass na makakapal at naglagay ng panyo sa mukha para hindi kami makilala. At angkas ko siya, sinusundan namin yung truck ng coke, pero syempre malayo-layo para hindi mahalata. At iyon na nga, nakita namin yung bahay ng babae dahil doon siya pumunta. At namukhaan niya yung babae na kilala niya. So, siyempre dahil emotional siya, iyak-iyak, pero ganun pa rin. Sige pa rin ako sa kanya ng payo at sabi ko ganun, okay, ngayon kasi mas nakita na natin yung mukha ng babae, mas maipipicture na natin yan sa pagpipray na talagang may gagawin ang Panginoon. So, binanatan naman prayer and fasting. Ganun na lang lagi ang ginagawa namin at lagi ko siyang ini-encourage, lagi ko siyang
kina-counsel. Pag umiiyak siya, hinayaan ko lang ng iyak siya ng iyak sa akin. Sabi ko, sige, umiyak ka ng umiyak para maalis yung sama ng loob mo. I-release mo lahat ng sama ng loob mo, ng galit mo. I-release mo sa akin yan. Pero huwag mong aawayin ang asawa mo. Ipagpipray lang natin. Ang kalaban natin dito si Satanas, ginagamit ng yung babae. So alam nyo talagang ang Diyos ay buhay, makapangyarihan, at gumagawa ng milagro. Yung favor ng Lord ay talagang na-release. Kasi hindi nagtagal, mga ilang buwan lang yun siyang nag-suffer doon. Yung opisina nila, kasi sa Zamboanga City, yung opisina nila, doon sila galing, doon galing yung directive. Inassign siya sa ibang lugar. Inalis siya sa Dipolog at inassign siya sa ibang lugar. So, nung na-assign na siya sa ibang lugar, nag-transfer silang mag-anak, so napahiwalay siya doon sa babae. At may contact pa rin kami nung aming dating member. At tuwan-tuwa siya, pasalamat siya ng pasalamat dahil na-save ang marriage niya at nagtuloy-tuloy yon hanggang sa naging lumipat pa rin sa iba-ibang lugar. Kaya doon ko nakita na talagang kapag sinunod natin kung ano ang salita ng Diyos, hindi natin sinunod kung ano yung damdamin ng tao. Kasi usually ang damdamin natin pag nasaktan ay gumanti, magrebelde, umang-away o whatever. Pero pag ginamit natin yung weapons of warfare na bigay ng Lord, may milagro. So, iyon, nakakatuwa ang Panginoon na talagang nakita ko kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa mission kapag tama yung ating pundasyon. And then another praise item na nakita ko yung favor ng Lord ay mayroon akong nasharean doon na isang housewife. Nagsimula lang yun na mayroon kasi akong Bible study doon sa mayor's office. Pero hindi yung mayor mismo, kundi yung mga nagtatrabaho doon. At sabi sa akin nung isang babae doon, sabi niya, Ping, mayroon akong kapitbahay na talagang hirap siya sa buhay. Sabi niya, binibenta niya sa akin yung kanyang gasol, kaya lang mayroon din akong gasol kasi hindi ko naman kailangan. Baka gusto mong bilhin, tulungan mo siya. Sabi niya, sige, sabi ko, pinuntahan ko nga. At binili ko yung gasol, nakita ko, barong-barong yung bahay, 7 yung anak, tapos hirap sila sa buhay, wala silang kuryente, wala silang source of water, nag-iigib sila sa malayo. Tapos yung mga anak niya, nag-aaral doon sa ilalim ng poste ng Meralco, ang Saneco ang tawag doon, para doon may ilaw kasi wala silang ilaw sa bahay yung tawag doon kinki, yung gaserang maliit lang, so madilim yun. So doon sila sa ilalim ng poste nag-aaral. So nabagbag talaga ang loob ko sa sitwasyon nila. Pray ako ay Lord, paano ko sila matulungan? Kasi pagka tayo pala ay naglilingkod sa Panginoon, yung puso ng Panginoon, yung dumarating sa puso natin, kung ano ang tingin ng Panginoon sa mga tao, ay nagiging ganun ang ating puso kasi mahal ng Diyos lahat ng tao. So, nagkaroon ako ng pag-aalala sa kanila, pagmamahal sa kanila, na gusto ko silang tulungan. So, nagpipray ako kay Lord. So, kung ano man ang meron ako, minsan dadalan ko sila ng pagkain, dadalan ko sila ng mga gamit, kung ano-anong mga pangangailangan ng mga bata sa school, ganun. Ay, masayang-masaya ako na binibigay ko yon. And then sa kapipray ko dahil nag-worry, awang-awa talaga ako sa mga bata na nasa ilalim na sila ng poste nag-aaral. Nag-pray talaga ako ng gusto kay Lord. Alam mo bang, binigyan ako ng Lord ng idea na pumunta sa mayor's office at makiusap sa mayor. Ay mahirap pasukin ang mayor kasi dami pong dadaanan. Pero talagang nagtiyaga ako at nag-pray ako kay Lord, nabigyan ako ng favor. So nung makausap ko yung mayor, hindi naman ako kilala ng mayor, pero praise the Lord dahil ang mayor doon sa Dipolog City ay soft ang heart niya sa Panginoon. Nung kinausap ko siya na kung pwedeng tulungan yung pumayag yung mayor na hindi niya nakikita ko ng itsura ng bahay. Basta't binigyan na niyang directive yung isang tao na inutusan na puntahan doon sa Saneco at sabihin na kabitan itong bahay. So, kung tutuusin, hindi papasa sa safety standards yung bahay kasi barong-barong lang yun, fire hazard. Hindi pwedeng kabitan yun ng kuryente. Pero nakabitan sila kasi utos ni mayor. So, favor from God yun because of God. And then, sinabi ko pa rin ulit sa mayor dahil wala silang tubig kasi masyado silang inaapi doon ng mga kapitbahay nila at ng mga kamag-anak nila na mayroon doong malapit na bomba, yung artesian well. Hindi sila pinapaigib doon kasi nga madamot
Doon pa sila, ang layo-layo pa ng pinupunta nila. So nahabag nga ako na mga bata maliliit pa, nag-iigib sila. So inakyat ko na naman ulit si Mayor at humingi na naman ako ng pabor. Praise the Lord, talagang napakabuti ng Panginoon, no? Yung pag tayo pala ay, kumbaga sa ano, ay ambassador of Christ, may favor, may authority and favor na binibigyan. Kasi pumayag yung mayor, napakalayo napakalayo nung tubo na pinanggagalingan ng source ng tubig hanggang doon sa neighborhood nila. Kasi buong neighborhood wala sila, kaya artesian well yung source of water nila. Pero alam niyo ba yun, pumayag si mayor at inaprubahan niya yon. So, binadgetan talaga yung city government kasi malayo talaga yung lugar. At yun, nakabitan sila ng tubig. At hindi lamang yung family yon, yung naging member natin sa DIA yon, ang nagkaroon ng blessing sa tubig, kundi ang buong neighborhood, nagkaroon sila ng tubig. So, dito nakikita natin na ang Panginoon ay gumagalaw. Ano man ang problema, ang Panginoon, pag meron tayong Panginoon, hindi tayo dapat matakot o magproblema. Basta't dalhin na natin sa Kanya, siya ang nagsusolve. So, iyon napakaganda nang nangyari. Nagkaroon ng tubig at ilaw yung family at pati yung neighborhood. Nakita ko yung mga kumbaga sa milagro talaga ng Panginoon yun eh. Sino ba naman ako para pakinggan ng mayor, di ba? Sino ba naman yung, ano ba namang klaseng bahay yun na pumayag ang saneko na kabitan, kung tutusin, fire hazard, hindi pwede. Pero pumayag, yung mga favor talaga ng Lord nandoon. So, nakakatuwa talaga ang Panginoon. Pag naglingkod tayo sa Kanya, hindi tayo dapat mamroblema, idaanan natin sa Kanya. And then, nung 2004, yun yung year na dadalhin naman ako ng Lord sa Italy. Siguro mga 2 months before na umalis ako ng Dipolog, pumunta ako sa bahay ng member at may tinutulungan ko siya mag-ayos dun sa bahay niya. So nakasakay ako sa motorbike kasi may motorbike ako doon sa Dipolog City. Pinark ko lang yung motorbike ko doon sa harapan ng bahay nila. Hindi ko nga pinatay yung makina eh. Tapos nakasabit doon yung aking bag, kasi yung bag ko na maliit lang, nakasabit lang doon sa may hawakan. Tapos sandali lang ako, tumalikod lang ako at may binili lang ako. Tapos bumalik din uli ako. Pagbalik ko, takbo ako. Nung siguro mga ilang naramdaman ko parang may kulang. Tapos nakita ko nga wala yung bag ko. Balik ako doon sa bahay. Sabi ko, naku, Tess, sabi ko, nawawala ang bag ko. Paano ba yun? Naku, sabi niya, may nakasalisi sigurong magnanakaw. Hindi natin napansin. So, na-discourage ako kasi paalis na ako. 2 months na nang paalis na ako. Papunta ng ibang bansa. Tapos yung laman ng bag ko, nandun yung aking driver's license. Nandoon yung passbook ng ministry, nandoon pa yung iba ko pang mga abubot, nandoon yung aking pitaka na may pera, at nandoon yung pinakamahalaga sa akin yung cellphone ko na mamahalin, bagong labas na Nokia noon na mamahalin, na regalo sa akin ng bayaw ko, kasi sabi sa akin ng bayaw ko, bibigyan kita ng magandang cellphone para pag nasa Italy ka na, maayos yung communication mo sa family. Sabi niya ganun, kaya napakahalaga sa akin, bagong-bago eh. Tapos ninakaw. Di talagang iyak ako ng iyak sa Panginoon. Nagpray ako, Lord. Sabi ko gano'n, Lord. Kahit man lang yung cellphone ko, Lord, ang maibalik. Huwag mong patulugin yung magnanakaw, Panginoon, hanggat hindi niya binalik, Lord. I-convict mo po ang puso niya na talagang kakabahan ang dibdib niya. Hanggat hindi niya binalik yung cellphone ko, Lord, ay huwag mo siyang bigyan ng kapayapaan. Yun ang prayer ko. Kahit yung cellphone ko man lang ang mabalik. At huwag mong bigyan ng kapayapaan ng magnanakaw hanggat hindi niya binalik. Praise the Lord. After siguro mga 2 days, gabi yun, tumawag si Mami Mel. At sabi ganon, oy, sabi niya, may tumawag sa akin yung pulis sa Dipolog. Yung cellphone mo daw nandoon sa police station. Di ang tuwan-tuwa ako. Kasi siguro ang pulis naghahanap kung sinong tatawagan. Ay ang naka-phone book ay Mami Mel. Akala niya siguro talagang totoo kong mami si Mami Mel. Kaya siya ang tinawagan. Tapos tinawagan naman ni Mami Mel yung member namin para sabihin niya sa akin na nandun ang cellphone ko. So, talagang milagro yun na isauli ng magnanakaw ang cellphone. Ang mga magnanakaw pag nakakuha ng cellphone, hindi na isusauli eh, di ba? Pero sinauli. Bakit? Sinagot ng Diyos yung prayer ko. Mas makapangyarihan yung Diyos ko kaysa sa Kanya.
Kaya sabi ko, Lord, wag mo siyang patulogin, wag mong bigyan ng kapayapaan ang puso niya, nakakabahan siya lagi hanggat hindi niya sinusuli. Pero ang pagkakamali ko, sana, Lord, kahit cellphone man lang, sana sinabi ko na, Lord, Lord, ibalik lahat. Kung siguro sinabi ko sa Lord na ibalik lahat yung buong bag at buong laman ng bag ko, ay nabalik. Ay kaso ang prayer ko, sana cellphone man lang. So iyon, napakalaking leksyon sa akin yon. Mga kapatid, matuto tayo sa aking experience. Pag nag-pray tayo, ayusin natin yung ating prayer. Huwag yung kulang-kulang. Kailangan yung kumpleto yung ating prayer. Kasi ang Diyos ay sumasagot ng dalangin. Amen? So yung karanasan ko yun sa mission, naging instrumento yun ng Diyos upang palaguin ang aking pananampalataya. Upang lalo akong makilala ang Diyos, kung paano siya sumasagot ng dalangin, kung paano siya gumagawa ng milagro, kung paano niya ako sinasamahan, kung paano niya ako ginaguide sa lahat ng bagay. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Ngayon naman, gusto kong i-share sa inyo that mission field is not all bed of roses. Hindi lahat maganda ang nangyari sa mission field. Gaya ng gospel presentation natin na natutuhan, tinuro sa atin sa GIA, mayroong good news at mayroong bad news. So, ganyan din yung pattern ng sharing ko. So, na-share ko na sa inyo yung mga good news na nangyari sa akin sa Almeda Ministry, sa Aklan, sa Dipolog. Ngayon naman, ay isi-share ko sa inyo ang mga karanasan ko na masakit, mahirap, masalimuot na mga karanasan. Yung hindi para takutin kayo o ma-discourage kayo, kundi para maging example kung papaano ginagamit ng Diyos ang mga karanasan na ito para tayo ay ma-build up naman. Kumbaga sa ano ay yung mga flows ng character. Makita natin at makita natin kung ano ang magiging solusyon para mabago tayo. And in spite of the difficulties and hindrances ay magpatuloy pa rin tayo, hindi tayo titigil o susuko. And kagaya ng nabanggit ko nga anong nakaraan na the best teacher is mission field para sa akin. Totoong-totoo kasi marami akong natutuhan dito. At some of them, I really learned it the hard way. Na bago ko natutuhan, nasaktan talaga ako. At nakasakit pa ako ng aking kapwa. So una muna sa personality. Ako kasi yung tao na very introvert. I'm more of a listener than a talker sa mga conversation. At kapag sobrang tagal na ang kwentuhan, inaantok na ako niyan. At naranasan ko sa mission na nagtampo yung aking kasama dahil kwento siya ng kwento, tulog na pala ako. Pagdating din sa telepono, kapag sobrang haba o tagal ng salita sa telepono ang kausap ko, sumasakit ang tenga ko at ang ulo ko, parang hindi ko maintindihan. Kaya gumagawa na ako ng paraan para tapusin na yung kwentuhan. At ako rin yung taong hindi ako basta nag-open tungkol sa aking personal na buhay. May pagka-conservative ako. Kaya nagiging nagiging balaki din ko minsan. Kasi naalala ko nung araw, dinalaw kami ni Nanay Emmy sa mission field. Yung dala niyang balita ay nagdulot mula sa Manila, ay nagdulot sa akin ng sobrang kalungkutan at sakit. Kaya iyak ako ng iyak at wala na akong ganang kumain. Nung tinatawag na ako ng aking kasama para kumain, hindi ako kumain, hindi ako sumama kumain. At hindi ko rin sinabi ko anong dahilan, basta't nagmukmuk lang ako doon sa kwarto. Kaya sumama ang loob ng kasama ko kasi sabi niya napagod ako sa pagpiprepare ng pagkain tapos hindi ka rin ng pala kakain. Nung panahon yun ay parang kumbaga sa ay immature, napaka-immature ko pa. So, yan, natutuhan ko yon. Masyado rin akong particular sa linis at kaayusan ng bahay. Kaya, na-misunderstood din ako ng mga taong nakasama ko. Lalo na noong may nag-mission doon sa Aklan. Sumama ang loob nila sa akin kasi akala nila ay masyado daw akong perfectionist, hindi daw sila pumapasa sa kanilang, they did their best pero hindi pa daw pumasa. Kasi, kapag halimbawa ay kagaya ng mga kaldero, mga kawali, kapag nakita kong medyo maitim pa yon,
inuulit ko yun hanggang sa pumuti talaga. Yun kasi ang ugali ko personality ko. Gusto ko yung malinis lagi, maputi. Nakita ko yung say, kahit kawawalis, wawalisin ko na naman ulit yun. Pero hindi ibig sabihin noon ay, kumbaga sa ay hinuhusgahan ko yung tao. Hindi ko nga inaalam kung sinong gumagawa doon. Wala akong pakialam kung sinong gumawa noon. Basta, parang instant yun, parang, kusa na lang na nangyayaring, ginagawa ko yun, lilinisin ko ulit, na hindi ko naisip na baka pala may masasaktan. Hindi ko rin kasi biniblame kung sino gumawa noon, hindi ko pinapakialam, hindi ko inaalam kung sino, basta nagiging response ko lang yun na pag hindi ayos sa akin yung ginawa, ay inuulit ko. Pero yun pala ay nakakasakit sa kapwa. Kaya, mabuti na lang nagkaroon kami noon ng confrontation na sinabi, nag-open sila, itong mga bata, nag-open sila na, kasi sabing ganun, kasi po, galing sila ng Manila, kasi po, feeling ko, kasi siya naglinis, feeling ko po, kasi, I tried my best na linisin yung kaldero, ay hindi pa rin pumasa, parang napaka-perfectionist niyo po, sabi niya ganun, kaya, nasaktan siya, nag-iyak pa nga nalungkot tuloy ako, nag-iyak pa, sabi ko, wala naman sa akin yun. Hindi ko nga alam kung sino ang naglinis. Hindi ko pinapakialaman. Wala akong pakialam kung sino naglinis. At naging ko yun. Naging parang karakter ko yun. Ganun talaga ako. Sabi ko. So, pasensya rin kung nasaktan ko kayo. So, naging yun. Kaya, pagka may mga ibang tao na sinasabi ko na kaagad na, oy, ganito ako ha. Huwag kayong ma-offend. Dahil ganito talaga ang aking personality. Sobra akong malinis. Ganito, ganyan. So, natutuhan ko yon. Kaya, sana ay matutuhan niyo rin yung aking example, yung aking karanasan. Tapos, ako rin yung taong napaka-family oriented. At dahil mahirap ang pamilyang pinanggalingan ko, tinulungan ko ang mga kapatid ko hanggang sa mga pamangkin ko na mag-aral. At kahit missionary na ako, ang liit lang talaga ng sweldo ko, ang allowance ko, talagang tipid na tipid ako sa sarili ko kasi hindi ko pa rin tinigil yung pagtulong ko sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin. Hanggang sa nakapagtapos sila. Kaya nung nasa mission ako, ay nagkaroon ako ng experience na hindi maganda. Kasi nga, binabudget ko yung pera. Talagang na-issue ako na ako daw ay madamot. Kasi tinatago ko raw sa kwarto ko ang mga toyo, ang mga suka, ang mga noodles at kung ano-ano pa. Kasi nung araw sa mission, ganito yung usapan namin ng aking kasama. 1 month ako magpapakain. Next month siya ang magpapakain. So siya ang bibili, siya ang magluluto. Ako ang bibili, ako ang magluluto. Pera ko, pera niya. So ganon. Ganon yung aming usapan. So ang ginagawa ko pag hindi ko pa toka, unti-unti binibili ko na yung mga basic needs. Mga toyo, suka, noodles, whatever. Binibili ko na. At nilagay ko sa kwarto ko. Para pag ako na ang toka, ay nakaready na yung aking mga gagamitin. Bay nakita nung kasama ko. Naku, na-offend siya. Sabi niya, ang damot naman ni Ate Ping. So, yung mga ganito, syempre ako, nasaktan din ako dahil, iba yung strategy ko kasi At talagang tinitipid ko yung pera ko dahil mayroon akong pinag-aaral. So, malaking leksyon sa akin yung mga nangyaring yon na kinakailangan din pala ay mag-open ako. Dapat pala nag-open ako para hindi ako napagkakamalan. Yon. At naging malaking leksyon din sa akin yung pagiging atribida. Ayan atribida. May pagka-atribida kasi ako Ano bang ibig sabihin ng atribida? Yung nakikialam ako, hindi para guluhin, kundi para ayusin sana. Ganun. Kasi, pangalawa ko sa panganay, at yung panganay namin, pagkatapos ng high school, nagpunta na ng Manila. So, parang ako nang tumayong panganay. At dahil ako ang tumayong panganay, ay ako yung boss sa aming magkakapatid. Ako yung nagbibigay ng direction. Kung may problema, ako yung nag-aayos. Kung may hindi mabuti, ay tinutuwid ko. So, ibig sabihin, nagbibigay ako ng mga payo na kahit hindi nila hinihingi. Nasanay akong ganun ako. Nung dumating sa mission, ay siyempre may nakikita ako doon sa kasama ko na mga hindi mabuti, mga dapat na ayusin, may mga kunting tampuhan sa mga pagsasamahan, kunting kaguluhan. Gusto kong ma-patch up. Ako kasi yung tao na hindi ako
mahilig kumampi. Ang lagi kong nasa puso ay pumagitna. Dahil gusto ko yung maayos. Ayaw kong may kasi siyempre hindi naman talaga naiiwasan na nagkakaroon tayo ng problema. Pero ayaw ko yung may kakampihan ka at mayroong aapihin ka. Gusto ko yung ipakita ko sa iyo kung anong tama mo at anong mali mo. Sa kabila naman, ipakita ko sa iyo yung tama mo, anong mali mo. Ngayon, pag-usapan natin, magkaroon tayo ng compromise para magkaroon ng kaayusan. Pero na-misunderstood ako dahil yung mga pinuna ko yung mga kahinaan niya, yung mga problema, pinuna kong ganito, ganyan. Nasaktan siya kasi hindi naman pala kami pa close. Kasi kababago ko palang nakasama sa mission, hindi pa kami close. Ay nagtuturo-turo na, kung basta nagmamarunong-marunong na ako, parang ganun ba. At nasaktan siya, sobrang nasaktan siya kasi dapat daw talaga ay bilang partner sa ministry ay magkakampi kaming dalawa sa lahat ng bagay. Pero yun nga, sabi ko nga, yung personality ko, gusto ko yung pumagitna. Kasi nga, ayaw kong ma-break yung relationship ng member sa amin na mga leaders dahil nga may problema. Pero dahil nga, sabi ko nga, may pagka-atribida ako, hindi ko pa naman masyadong kilala, hindi ko pa naman masyadong ka-close, ay umarangkada agad ako, kaya sobra siyang nasaktan. Kaya sobrang lungkot din ako nung sobra siyang nasaktan. And yun, sana maging leksyon din ito sa atin, no, na hinay-hinay, dahan-dahan, huwag muna tayong marangkada kagaya ng ginawa ko. Tingnan muna natin, kaya kasi, sa akin kasi parang, kaya ako ganun, pag ako kasi ang kinokorek o may sinasabi sa akin na anumang bagay, ay okay lang, natutuhan ko yung tanggapin na hindi ako nasasaktan. Kaya akala ko din, pag may pinuna din ako sa iba, ay okay din sa kanila. Kaya yun ang nagiging pagkakamali ko kasi akala ko, ganon. Hindi pala. Dapat pala ay matuto tayong manimbang, matuto tayong makiramdam kung ano yung personality ng kasama natin at hindi tayo basta-basta lang pumasok o magsalita. O paano ko naman natutuhan yung tanggapin ang kahinaan, kung patanggapin ko ang aking kahinaan at na hindi ako nasasaktan. Kasi ganito yan. Nung araw, nung hindi pa ako sa mission, may cell group ako ganon. Mother cell, sub-cell, ganon. Tapos mayroon akong member sa cell group na nagsabi sa akin, uy, alam na, sabi daw ni ganito, ano ka daw, kaibigan din namin nagsabi sa kanya, ikaw daw ay, kung magsalita ka daw ay, ang bilis-bilis, para kang laging nakikipag-away, para kang palaban. Sabi ganon. Ha? Sabi ko ganon ba? Di nasaktan ako. Bakit hindi niya sinabi sa akin ng diretso? Bakit sa'yo pa pinadaan? So nasaktan ako doon sa kapatid. Bakit hindi niya ako diniretso? Bakit pinadaan pa sa iba? So nasaktan ako. Nag-iyak ako sa Lord at nag-pray. Pero nung nagpipray ako, parang kinausap ako ng Lord na sa isip ko na subukan ko nga i-record yung aking salita. Nung araw, uso pa yung cassette tape. So, ginawa ko, nagsalita ako, ni-record ko yon. Alam niyo nung pinakinggan ko, abay, oo nga, ang bilis-bilis ko pa na magsalita nung araw. At parang akong nakikipag-away. Hala, sabi ko, oo nga, pala tama pala yung kapatid. So, mula noon, pinag-aralan ko. Hindi kasi ganito ako kalumanay magsalita nung araw, ay talagang parang inaagawan ng laging ang bilis-bilis ko magsalita. Pero natutuhan ko yung baguhin, natutuhan kong ayusin yung aking sarili. Kaya, iyon ang aking mga naging karanasan. At nabago ako. So, salamat sa Panginoon dahil gusto ko na, ayaw ko kasi na ako ay maka-offend. Kasi naalala ko rin nung time na yon kung bakit nabago yung aking isip. Mayroon ding nag-feedback sa akin na, si Ate Ping naman, ang strikta, ang hirap lapitan. Kung sa anong mukha daw akong unapproachable. So, nag-pray ako kay Lord, ganun pala yung aking personality, unapproachable ako, mahirap lapitan, parang strikta, parang suplada. Lord, ayaw ko na maka-offend sa iba. Ayaw ko, Panginoon, na yung parang hindi ako approachable sa tao. Gusto kong mabago, Panginoon.
ayaw kong may matisod sa akin. Gusto ko ma-bless ang mga tao sa pamamagitan ko. So yun ang pinagpipray ko ng matagal na panahon hanggang sa nakita ko nga binago ako ng Lord. Praise the Lord na nakakarinig na ako ng mga feedback na approachable na raw ako. Hallelujah, praise the Lord. Hindi na raw ako mukhang palaban pag nagsalita. Glory to God. So, the Lord is truly good. At sa susunod naman, ay kasi na pala, more than 30 minutes na pala ako dito. Kaya, hanggang dito naman uli, ito yung part 2. Ang susunod naman yung part 3, Italy, yun na yung pinaka-finale. Kaya, purihin ang Panginoon dito sa aking mga karanasan. Sana ay may natutuhan kayo. Yung aking mga kahinaan, huwag niyong gayahin. Matuto kayo sa aking mga pagkakamali. At huwag natin ikumpara yung ating sarili sa iba. Bakit ako kaya ko? Bakit siya hindi? Hindi pala natin dapat ikumpara yon. Magkakaiba tayo. Let us learn to respect one another. And let us always entrust everything to God. Bago natin gawin ang isang bagay, ay todo prayer and fasting muna. So, mga kapatid, muli hanggang dito na lang. At next time, yun na ang pinaka-finale. I-excite ko kayo at kahit sabi ko nga, good news at bad news, mga masalimuot ang mga ipagsishare ko. Pero bibigyan ko rin kayo sa pinaka-finale ng nakakakilig. Hallelujah. May mga i-share din ako sa inyo mga about love life para ma-inspire din kayo na hindi naman porket na sa mission field ka ay puro na lang kalungkutan, puro na lang problema. May mga kasiyahan din, may mga katuwaan din, may mga surprises din. So, God bless everyone and see you next time. Thank you, Father. We just want to thank you and to bless you sa iyong paggabay sa amin at patuloy mo po kami, Panginoon, na pagpalain maging sa aming pakikiisa sa prayer ng aming host. We thank you and we commit everything into your care. In Jesus' name we pray. Amen and amen.